Sige mga tao. Sa tingin ko, nag-react na ako dito nung una itong lumabas. Pero maliit lang na parte yon. Kaya may nagpadala sa akin ng mas mahabang bersyon ng video na to, na isang masterclass. Kaya naisip ko na magre-react ako dito. Si Douglas Murray ay kinausap ang isang tagapagtanggol ng Islam sa Qatar mga 3 o 4 na buwan nang nakalipas. Pakinggan natin. May labis ba, Douglas? Sa palagay mo ba sa kaluran, sobra ang takot sa Islam o sa anumang mukhang ibang-iba sa atin? Hindi. Ang lipunang pinagmulan ko ay isa sa pinaka-pluralistiko at pinaka-magkakaibang lipunan sa mundo. Hindi ka makakahanap ng mas malawak na hanay ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan, etnisidad at wika kaysa sa meron sa Britanya. Kaya nga, minsan pa, Kung maaari kitang tutulan na parang masyadong sarado ang mga lipunang ito at dito matanggap ng iba. Ang ebidensya sa bahaging ito ng usapan ay nagpapakita na hindi ganoon ang Britanya. nang sabihing bawal lumipat ang tao mula sa umuunlad na daigdig, papunta sa maunlad na daigdig, parang nalimutan mong dati lumipat ang developed world sa developing world nang walang pahintulot. Hindi ko alam yan. Hindi ko maintindihan ang argumentong ito mga pare. Pasensya na, kailangan kong sumingit. Naalala ko paano sumagot si Douglas, pero hindi ito naiintindihan ng mga taong ito. Bawat bansa, bawat kultura, ay lumuwak din lampas sa sarili nilang hangganan. Sige, ginawa rin ito ng mga Mongol. Ginawa rin ito ng mga Tatar. Ginawa rin ito ng mga Kristiyano. Ginawa rin ito ng mga Muslim. Hindi ito gawa ng mga Hudyo at Hindu. Ginawa rin ito ng mga Hindu sa panahon ni Shoka. Siguro hindi masyado ang mga Budista. Pero may ilang kultura. Pero bago yon, kung babalik ka sa sinaunang mundo, ginawa ito ng mga Ehipsyo. Ginawa ito ng mga Kartahinyano. Ginawa ito ng mga Romano. Ginawa ito ng mga Griego. Ginawa ito ng mga Persyano. Lahat ay ginagawa ito. Kaya hindi mo kailangang humingi ng sorry dito. Hindi mo rin dapat itulad ang mga Briton na sumakop ng mga lupa sa dahas sa mga taong pumipila sa konsulado ng Britanya at nagmamakaawang papasukin sila. Kusang loob yon. Kung papayagan ng UK ang mga taong ito, hindi sila pumapasok sa pamamagitan ng dahas. May ilang tao na magsasabi ngayon tungkol sa krisis ng mga migrante. Pero kusang loob yon. Kaya pwede yung itigil anumang oras. Kaya nga namin ito isinusulong. Sinasabi namin bakit pinapapasok ang mga taong galit sa inyo. Pero yung mga bansa na nasakop noon, hindi naman yon kusan loob. Nasakop sila dahil hindi sila nag-invest sa agham, edukasyon, teknolohiya at sa kanilang mga hukbo. Natalo sila. Pasensya na, ganyan talaga noon pa man ang takbo ng sangkatauhan. Hindi patas ang laban, lagi ko naririnig sinasabi ng Muslim na ito. Pumunta kami dito at muling binuo ang UK. Itinayo ang Britain matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit malaking kasinungalingan ito dahil noong dekada 70 at 80, wala pang 1% ng populasyon ang nandito. Sinasabi mo ang populasyon na wala pa sa 1% o 0.5% ang nagpatayo ng bansa. Hindi totoo yan. Ginagamit lang nila para bigyang katwiran ang ginagawa nila. Ngayon kapag sinabi naming bumalik na kayo, alam nyo, sinubukan kayong isama sa lipunan, tinanggap at niyakap kayo ng kanluran, binigyan ng pantay na pwesto, pinaupo sa House of Commons, pero napatunayan ninyong hindi kayo tapat sa bansang pinuntahan ninyo. Kaya kailangan ninyong bumalik. Tapos ang sagot nila, hindi kami babalik. Ikaw ba, bumalik ka? Sa totoo lang, ginawa nila. Umalis ang UK sa mga bansang tinagmulan nila. Pero pumasok sila doon. Yan ang mahalagang punto mga kaibigan. Pumasok sila gamit ang puwersa. Kayo, pumasok kayo na nagmamakaawa. Malaking pagkakaiba yon. Para sa akin, mukhang ito ay isang pananaw na nakasentro sa kanluran at nakaliligaw pa. Dahil alam mo rin naman at ipinapakita ng mga datos. 85% ng mga refugee sa mundo ay nasa mga kalapit na bansa sa gitnang silangan, Africa at Asia. At hindi sila nagmamadaling pumunta sa Europa. Siyempre, hindi, pero dapat ay 100% o 99.9% ito. Yung natitirang 15% ay hindi rin dapat pumunta. Mas mainam na pumunta sila sa bansang kapareho ng kultura nila kaysa pumunta sa kanluran at gawin ito. Tingnan mo. Lalaking may pinagmulang Turko o baka Palestino raw. Sabi ng ilan ay Palestino. Tingnan mo. Inaresto ngayon sa City Hall ng The Hague, Netherlands, ang isang 28 anyos na Dutch Palestinian dahil sa pagbabanta ng pambobomba. Imbes na gawin yon o papasugin sila, ilipat na lang sila sa bansang Muslim na may kaparehong kultura. Dapat yan ang gawin natin. Pero alam mo, hindi pa siya nakakakuha ng puntos. Hindi ko alam. Magkakamali ka ng malaki kung iniisip mong hindi ko pa narinig ang tungkol sa kolonyalismo. Hindi, ako rin naman, sa totoo lang, At kung gusto mo pang pag-usapan ang kolonyalismo, okay lang sa akin basta tapos na ang issue.
Kung gusto mo, Pero ayan mo muna ako maging batay sa katotohanan. Well, hindi ba dapat nating maging ganun? Pero wag mo ring isipin, kung maaari kong sabihin, hindi lang kaluran ang may kolonyalismo. Halimbawa, malaki at mahalaga ang Imperyong Ottoman sa kasaysayan. Kailangan ba talagang gawin ng Turkey ang ginawa ng kaluran para harapin ito? ikaw ang nagbanggit ng kolonyalismo at pananaw ng kanluran na dapat lang silang manatili kung saan nararapat. Oo, dapat silang manatili sa dapat nilang kalagyan o dumating kayo kasama ang inyong mga hukbo. Kung masakop ninyo ang kanluran gamit ang hukbo, hayes lang. Saka mo pwedeng sabihin, Oy, kayo ang pumunta sa amin. Sinakop ninyong aming lupa nung kayong makapangyarihan. Ngayon kami na ang may kapangyarihan. Sasakupin namin ito. Pero alam mo, wala kayong hukbo. Wala kayong teknolohiya. Meron na kaming gamit sa kalawakan. Drones, robots, at AI. Kayo, wala na kayong pag-asa. Bakit kailangan pang palihim gawin? Nagpapadala ng mga lalaking nasa edad para lumaban sakay ng mga rubber boat dinghy. Sa kasamaang palad, mayroon tayong mga talagang masama, inutil, walang silbi, at kaawa-awang mga politiko na hinahayaan mangyari yan. Wala kang kapangyarihan kaya walang pagkakapantay. Mali ang paghahambing na yan. Para sa akin, mas matalino na kung may malaking krisis na makatao, halimbawa sa Syria, sisiguraduhin mong manatili ang mga tao sa lugar. Hindi ko sinasabing lahat sila, pero mas malamang na gano'n ang mangyari. Sa ngayon ako dyan. Oo, totoo. 5 milyong refugee. Tingnan ang Lebanon at Jordan per capita. Sa totoo lang, sa Lebanon, 1 sa 4 na tao sa bansang yon ay Syrian refugee. Tiyak na tiyak. Kaya ang sabihin, hindi sila gumagawa ng marami, ay nakalilin lang at hindi tapat. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nandilin lang. At mula't simula sinabi kong sang-ayon ako na karamihan sa refugee ay nananatili sa lugar. At tingin ko maganda yon. Iminumungkahi ko sa'yo na mas mabuti, halimbawa, na ang mga taong tumatakas mula sa Syria ay mapunta sa mga bansang nakapaligid sa Syria para magkaroon sila ng pagkakataong makabalik sa kanilang bansa kaysa ilagay sila sa ibang lugar. Kung hindi, makikita mo sa kanila. Kaya kailangan kong gawin ito. Oo, hindi mo na kailangan isama ito sa video habang inaanap ko. Kapag pinayagan mo silang pumunta sa kulturang ibang-iba sa kultura ng Syria, tingnan mo ito. Basahin ko sa'yo. Isang Syrian na migrante ang naglabas ng AK-47 sa galit matapos siyang tanggihan sa isang nightclub sa lungsod ng Leipzig, Germany. Si Bashar A, 27 taong gulang, ay agad na napabagsak sa lupa. Ayan na, tinan mo ito. Dumarating sila. Nagmamakaawa na payagan silang manatili dahil hindi ligtas ang bansa nila. Pagdating nila sa kanduran, ito ang sinasabi nila. Isa akong babae sa Islamic State. Nabuhay ako sa Ehipto buong buhay ko. Lumipat lang ako dito 2 taon na ang nakalipas. Bakit? Bakit ka lumipat 2 taon na ang nakalipas? Kung maganda ang Ehipto, pakinggan mo. Totoo. Ang buhay ko ay di hamak na mas maganda kaysa buhay ko rito. Kung ganoon, umalis ka na lang. Di hamak na mas maganda. Kung ganun, umalis ka na lang. Buong buhay ko ay sa Ehipto ako nanirahan. Di hamak na mas maganda ang buhay ko doon kaysa dito. Kung ganoon, bumalik ka na lang doon. Mas masaya talaga doon. Bumalik ka na lang doon. Mas ligtas ang pakiramdam ko. Sumakay ka ng eroplano. Mas ligtas talaga. Mag-seatbelt ka na, dali. Hindi ko pa naranasan lumabas gabi na kailangan magdala ng pepper spray. May kakaibang nangyari sa Ehipto. Kakaiba talaga. Pumunta ka sa Ehipto. Hindi, kailanman. Bumalik ka sa paglalakad sa gabi sa Ehipto. Wala siyang pupuntahan. Madalas kong pagtawanan ng mga babaeng ganito magsalita. Pero di ko alam kung bakit. Ang astig pala nito para sa akin. Bumalik ka. Diyos ko, bumalik ka na. Sa Ehipto. Walang lugar sa Ehipto tulad ng Cairo, Alexandria o kahit saan pa na papasukan mo at mararamdaman mong hindi ka ligtas. Bakit ako? Bullshit? Magkakaroon ng x-ray vision kapag may babaeng dumaan. Hindi lang basta western na babae. Kapag may babaeng dumaan, tinititigan talaga nila. Parang may binocular x-ray Superman vision sila. Pinapasadahan kanila ng tingin. Halimbawa, kung magkasama si kuya at ang babae, makikita ko ba kung alin ang itim na sando? Wala naman akong nakikitang itim na sando dyan. Ganon sila. Diretso ang tingin nila. Sumisigaw pa yung babae. Ligtas ako. Kung ligtas ka, sana. Ganito noon sa kanluran. At hanggang ngayon, meron pa rin. Huwag nating kalimutan, pero kalimutan na natin ang pamantayan nila, okay? Noon, may mga babaeng halos hubad sa kalsada pero walang pumapansin. Naalala ko ang mga panahong yon. Pumunta ka sa dalampasigan. Daan-daang bata at magagandang babae ang nakahiga sa tabing dagat suot bikini. Pero walang tumitingin sa kanila. Pero pag may dayuhan mula sa ikatlong mundo na pumunta roon, nagkakagulo. May video pa sana akong ipapakita. Kaso nawala ko na. May naganap kamakailan sa Australia. Indiano yon. Ginagawa niya, lumulubog siya sa tubig,
Tapos hinahawakan niya ang mga babaeng Australiano, mga batang Australiana, pero nahuli rin siya sa huli. Pakiramdam ko, hindi sasang-ayon sa'yo si Lara Logan. Kung nasa Estadong Islamiko. Si Lara Logan ang CNN reporter na dinumog at inabuso ng maraming tao habang nagkukover ng revolusyon sa Egypt sa Tahrir Square noong 2011. Ipinakita ko ang video na yon kamakailan. Sige, halimbawa Afghanistan. Nagpa siya ang isang babae na manahimik. Ganito ang nangyayari, di ba? Hindi sila masaya. Yan ang punto ni Douglas Murray. Dapat pumunta sila sa Iraq. Dapat pumunta sila sa mga kalapit na bansa. Kahit na Muslim sila, galit pa rin sila sa kanila. Maraming nagsasabing gusto nilang talunin ng Muslim na yon, pero sa kasamang palad, pinamumunuan sila ng radical na Islamist jihadist na si Erdogan. Ginagawa niya ang lahat para gawing Islamic Caliphate ang Turkey. Kaya naman sinasabi ni Douglas Murray ang mga sinasabi niya, pero hindi maintindihan ng babaeng ito. Klarong pagbabalik ng kolonyalismo. Sinasabi mong ayaw nilang bumalik. Sino ba namang matinong tao? Hindi ko sinasabing ayaw nilang bumalik. Kailan nila sinabi yon? Maririnig mo yan mula sa isang refugee. Kung may opsyon silang bumalik, syempre gugustuhin nilang bumalik. Hindi ko sinabi yon. Iniiwan nila ang lahat. Pero parang hindi mo rin napapansin ang isa pang mahalagang bagay na gusto ko lang ibahagi sa'yo bago tayo pumunta sa isang video clip na gusto kong ipakita sa'yo. Paano ang moral na responsibilidad ng mga kanluraning bansa na nagdulot ng kaguluhan sa rehiyon sa pamamagitan ng panghihimasok, interbensyong militar, at tuloy-tuloy na bentahan ng armas habang tayo ay nag-uusap? Paano naman yon? Sasagutin ko yan. Walang nagkakaila halimbawa sa trahedya sa Iraq. Pero sino talaga ang pinakanakialam sa Syria? Sandali lang. Sandali lang. Sino ang pinakanakialam sa Syria? Hindi Amerika o Britanya. Ito ay Iran, Russia. Kasama pa ang iba pang mga bansa, kabilang na ang bansang kinaroroonan natin at iba pa sa paligid ng Gulpo. Dito, bago tayo makarating sa Syria, meron tayong Iraq, meron tayong Libya. Mas malaki ang ambag ng mga bansa rito sa digmaang sibil sa Syria kaysa sa amin. Pero ikaw, gusto mo rin bang akuin ang bahagi ng responsibilidad Gusto mo bang tumanggap pa ng mas maraming mga refugee dito? dito sa Qatar? Gusto mo pa bang tumanggap dito sa Gulpo? Walang sinuman ang may anumang uri ng kritisismo na. any sort of criticism, well- but we're talking Pinag-uusapan natin ang mga bansa sa kanluran, ang mga bansang British, ang mga kolonya ng British. Pinag-uusapan natin ang mga gobyernong ito na parang sinasabi mong dapat ay hindi sila mapanagot. Tama, mabuti at narinig ko yan. Hindi dapat gawin sa Syria. Hindi. Kailan ko ba sinabi yun? Kailan ko ba sinabi yon? Gusto kong puntahan ang isa pang punto na binanggit mo at mahalaga ito. Douglas Murray. Iminumukahi mo na kailangan nating balansehin ang dalawang mahalagang birtud, dalawang mahalagang konsepto ng awa para sa mga refugee at katarungan para sa sarili mong mga mamamayan. Tingnan natin sandali. Awa. Aba, may pribilehiyo siyang ipalabas ang kahit anong propaganda video na gusto niyang ipalabas. Hayaan mong ipakita ko ito sa'yo. Tingnan mo ito. Ito ang resulta ng awa na yon. Ito ang tinatawag nating mga diversity barrier. Sige, Sinusubukan ito sa isa sa mga German Christmas market. Sa Germany ngayon, ikaw na ang magbabayad nito, hindi ang gobyerno. mga organizer ng mga market na ito ang dapat magbayad para sa mga diversity barrier na ito. Ngunit hindi lahat ng Christmas market ay kaya itong bayaran. Kaya naman ang Pasko, ang kultura ng Pasko, ay unti-unting nawawala. Iyan ang resulta. Iyan ang ibig niyang sabihin ng awa para sa mga migranteng iyon. Iyan ang bunga ng awa na iyon. Hindi na dapat magpakita ng awa. Sinasabi ko na kailangan mong maging mas mabagsit at brutal sa pagpapaalis. Tingnan mo ito. Sinakop ng mga Syrian Muslim ang mga Christmas market sa Germany habang sumisigaw ng Allah Akbar. Tingnan mo ito. Christmas market ito, isang Kristiyanong okasyon. Pero kailangan pang pumunta ng mga Muslim doon para manggulo. Anong ginagawa nila dito? Sinasabi pa niya na dapat tayong magpakita ng mas maraming awa sa mga taong ito. Tingnan mo, iwinawagayway pa niya ang bandila ng Syria. Bit-bit niya ang bandila. Mahal nilang Syria, pero ayaw naman nilang tumira ron. Ganyan sila mga pare. At itong babae, ginagaslight pa si Douglas Murray. Kailangan mong magpakita ng awa sa mga taong ito. Hindi, tama na ang awa, mahal. Maging medyo kampi sa sariling grupo. Tingnan ang halimbawang ito ng mga refugee. Propaganda video. Ibinibigay ko sa iyo ang miyembro ng mundo dahil malapit ka. Yes. Tungkol sa 100 bata at 100 babae at isang video. May sarili rin akong mga video. Oo, ipinapakita niyang pinagdaraanan ng mga tao para makarating sa Europa. Tingnan mo to. Isang lalaking Syrian ang sumaksak sa 2 bata sa Alemanya. Itong lalaking to. Pakiusap, papasukin mo ako. Binubomba ang bansa ko. Gusto ko mabuhay. Ganyan ang ginagawa nila. Ganyan sila. Tingnan mo to. Isa na naman.
Mga Syrian sa isang Christmas market. Diyos ko. Ito na yon. Ang dami kong video. Sino tong lalaking to? Hindi ko siya kilala. Si Alex to mga pare. Di ko alam yon, pasensya na. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa'yo kasi dito binalitaan ng mainstream media. Si Alex, 14 na taong gulang na Europeo, Ay pinatay kahapon sa Austria ng isang teroristang Syrian na Islamista. nangyari yon noong Pebrero 17, 2025. Hi Alex, patawarin mo ako Alex. Nakalimutan din kita. Hindi pala. Hindi ko talaga nakalimutan. Pasensya na. Yan ang awa na dapat nating ipakita sa kanila. Tingnan mo. Isang teroristang Syrian sa Austria ang tumatawa at mayabang matapos manaksak at pumatay ng mga Europeo. Tingnan mo ang pulis na may baril. Yan ang awa na dapat nating ipakita. Tingnan mo ito. Noong nakaraang Pasko sa Alemanya, sinalakay ng grupong Islamiko mula Syria ang Christmas market sa Essen habang sumisigaw ng Allahu Akbar. Parang hindi na Europa ang Alemanya. Tingnan mo ito. Diyos ko. Ito, hindi mo na kailangan pa. Hindi. Tama na. Kung akong namumuno sa mundo O leader ng Alemanya, wala akong pakialam. kukunin ko kayong lahat. Bawat isa sa inyo. Wala akong pakialam kung babae ka, bata ka, wala akong pakialam. Kailangan ninyong lahat bumalik. Bukod pa dyan, ligtas na ang Syria ngayon. Bumalik kayo. Kumakaway pa sila. Kumakaway sila ng bandila ng Syria Dahil mahal nila ang bansa. Kailangang harapin natin ang suliraning ito. Hindi, sinusubukan niya tayong lituhin ngayon. Tingnan mo ang mga taong ito. Tingnan mo. Ang mga babaeng ito ay... Pero muli, Ang ideya nito na kailangan nating itatag, saan papasok ang awa? Hindi lang awa, kundi obligasyon at mga legal na obligasyon. walang legal na obligasyon. Walang obligasyon. Ang pangunahing prioridad ay ang sarili nating mamamayan. At tingnan mo, sinubukan natin. Ang Alemanya ay tumanggap ng opisyal na 2 milyon. May nagsasabi ring umabot ito ng 4 o 5 milyong refugee. Ipinakita ko lang sa'yo kung anong ginagawa nila. Hindi natin kailangang tanggapin yon. Iminumungkahi ko na tiyakin nating mailipat ang responsibilidad. May responsibilidad ang lahat. Dapat saklaw niya ng mga estado rito ngayon, hindi ba? Kasama dito ang lahat ng estado sa rehiyong ito. Kasama ang mga kapatid na estado. Kasama ang umma. Kasama ang lahat. Hindi lang ito para sa mga Italiano. Ngayon, ang mga Italiano, sandali lang, tapusin ko lang ito. Hayaan mo akong tumugon dito. Hayaan mo lang akong ituro na ito ay isang isyu ng mga Italyano, pero hindi tulad ng mga bansang Europeo. Pahintulutan mo akong sabihin ito. Hindi tulad ng Europa, sasabihin kong hindi sila mga lumagda sa mga kasunduan tungkol sa refugee noong 1951. Dahil ang mga Italiano, sasagutin ko ito na maayos. Ngunit hahayaan kitang magpatuloy. Ngunit ibig sabihin nito na ang mga bansa na Ibig sabihin nito ay maaari nating bawiin ito. Maaari tayong umatras mula sa mga refugee conventions na ito. Ako ay malaking taga-suporta niyan. Umalis sa ECHR. Dapat umalis ang UK sa ECHR. Australia. Hindi ako sigurado kung isa tayo sa mga lumagda. Pero sa tingin ko, oo, matalino tayo. Maganda ang pulisya ng Australia kaya hindi tayo binabahan ng iligal na migrante sa mga bangka. Ginawa nating hindi kaakit-akit na destinasyon ng Australia para sa kanila. Paminsan-minsan, may dumarating pa rin pero ibabalik natin ang mga bangka. Ilalagay natin sila sa Christmas Island. Hiwalay sa mainland ng Australia kaya hindi sila dito pumupunta. Sa Europe na lang. Pagdating sa Europe, mas gusto nilang sa UK dahil ito ang pinakakaakit-akit na destinasyon at dito pinakamalaki ang mapapala nila. Makakakuha ka ng matutuluyan, phone vouchers, at minsan ay maiisip mo pang magpakasal sa mga Britanikang babae. Pasensya na, ganoon talaga. ang mga pumirma sa kasunduan ay mas nasisisi at inaasahang may mas malaking responsibilidad kaysa sa mga hindi pumirma. At sinasabi ko sa iyo na wala dapat makaligtas o makaewas sa sisi. Ngayon, hindi din maayos sa Italia para sa mga migranteng dumarating at sa populasyon kahit hindi ko alam kailan ka huling nandun. Hindi mo nakikita ang mga taong ito. Walang sapat na resources na inilaan dito. Harapin natin. Wala ang mga tamang pulisya. Wala rin ang mga resources. Nakikita ko sila pagdating, sinusundan ang kanilang kwento. Hindi ganito ang ginagawa ng mga lokal sa Italia. Nakita ko na ring dumating ang mga bangka. Napakamapagbigay ng mga lokal. Napakabait nila sa mga taong ito gaya ng karamihan ng populasyon sa Europa. Huwag nating isipin na ang mga Europeo ay napakalamig ng puso. Ipapakita ko rin kung ano nangyayari sa Italia. Meron akong malaking folder na puno ng daan-daang mga video na ganito. Siguro higit pa sa 1,000 video. Sa totoo lang. Ipakikita namin sa inyo ang kalagayan sa Italia.
Naging tambakan na ito. Ito ang Italia. Salamat sa iyong malasakit. Italia. Boom, boom. Malamang ninakaw din niya ang bag na yon kasi mukhang tatakbo siya palayo nang hindi dala yon. Tumakbo siya. Hinakaw ang bag na yon. Ganyan talaga sa Italia. May marami pa akong kwento na ipapakita sa iyo. Italia. Italia. Ito ang Italya. Mali ito. Sa tingin ko, alam ko ang lugar na ito. Kumusta, Compassion? Merci. Saan pumapasok ang awa? Dito pumapasok ang awa. Ito ang sinasabi niya. Alam mo, napakarami nating ebidensyang video na hindi mo na talaga kayang balewalain. Salamat. Boom! Salamat sa pagpapahintulot na makapunta ako rito. Kinain na sana ako ng leon sa sarili kong bansa. Pero dito, ako ang kakain sa'yo. At may lakas pa silang mag-gaslight sa pinakamapagbigay, pinaka-hindi racist na mga tao. Palagi ko yung sinasabi. Lagi ko yung sinasabi. Ang mga puting Europeo, mga taga-kanluran, silang pinaka-hindi racist na mga tao. Siguro ang mga taga-silangan Europa ay medyo racist. Sige, patas lang. Pero ang mga taga-kanlurang Europa, sila ang pinaka-hindi racist na mga tao. Ang mga Indian ay racist. Ang mga Muslim ay racist. Lahat ng kultura na hindi pa naabot ang antas ng liberalismo na naabot ng mga taga-kanluran, mas racist sila kaysa sa mga taga-kanluran. Sinusubukan nilang lutasin ang isang napakalaking problema ng mabilis. Tanong ha, Ako si Muhammad Abahawash, senior sa Georgetown University. May tanong ako para kay Ginong Douglas Murray. Bago ko itanong, gusto ko lang sabihin na sinabi mong walang soundbites pero hindi pwedeng lumipat ang developing world sa developed world. Alam mo ba kung tungkol saan yon? Hindi pwedeng lumipat ang developing world sa developed world dahil maliit ang Europa at malaki ang Afrika. Ang developed world ay developed dahil mas mataas ang kanilang Human Development Index kumpara sa mga tao mula sa third world o developing world, gaya ng gusto kong tawagin. Bakit? Bakit hindi sila makaisip ng ganito? Dahil kahit na nakatira sila sa kanluran, ang puso nila ay tumitibok pa rin para sa kanilang sariling bayan o bansang pinagmulan. Hindi sila tapat sa bansang tinitirhan nila. Katulad niya, hindi niya maiisip ito. Oo, lumalakas ang loob mo dahil sa mga Wakistani nating tanga na may Purple Hills na singsing, mga kapaki-pakinabang na tanga. Pero bakit iniisip niya ang mga umuunlad na bansa? Mas tapat siya sa kultura ng ninuno niya kaysa sa bansang tinitirhan, kaya hindi niya magawa. Simple lang ang punto ni Douglas Murray. Nakuha ko agad yon. Hindi ko narinig nung sinabi niya, pero agad ko naintindihan. Parang ipinakita niya na di mo naintindihan. Tanong ko, nabanggit mo ang migrasyon mula sa mundong yon, kaya gusto kitang tanungin dito. Taon-taon, nagpapadala ang mauunlad na bansa ng $300 bilyong na tulong sa umuunlad na bansa. Ngunit mas malaki ang $1 trilyon na binabayad pabalik ng mga ito sa utang. Isa iyang ganap na kasinungalingan. Hindi trilyon ang binabayad sa utang. Bilyon-bilyon ang kinukuha ng kanilang mga tiwaling leader habang nasa kapangyarihan. Tapos nilalaban pa ang perang iyon palabas ng bansa. Di siguro dapat mag-alsa mga bansa ninyo. Alam ko na may mga tiwaling politiko sa Pakistan na nantago ng pera sa Europa, lalo na sa London. Dumaan sila sa legal na proseso, kaya mahirap subaybayan ang perang iyon. Hindi ko dinadahilan ang tiwaling sistemang pinansyal ng London. Kasi alam mo, pati mga tiwaling oligarkang Ruso, doon nila nilalagay yung pera nila. At sinasabi ng US sa UK na ayusin nila ito. Pero sige, ang katotohanan na di mo kayang piliin kung sino magtatayo ng bansa mo, kasalanan mo na yon. Huwag mong sisihin ang kanluran. May mga lubak sa kalsada mo. Radikal, tiwali, o malupit ang mga lider nyo. Kasalanan nyo na yon. Bumangon kayo. Gawin nyo yan. Lahat sisihin ang iba. Pero tingnan nyo muna ang sarili sa salamin. Pagsisikap ng mga mauunlad na bansa. Kalokohang numero yan. Trilyon ay kalokohan talaga. Hindi mo ba iniisip na ito ang pangunahing dahilan, alam mo, dahil ang pera ay lumalabas mula sa mga umuunlad na bansa. Umaalis ang yaman mula sa mga umuunlad na bansa at pumupunta sa mga mauunlad na bansa para dagdagan pa ang sinabi nila Montiel. Hindi mo ba iniisip na ito ang dahilan kung bakit lumilipat ang mga tao sa kanluran sa mga mauunlad na bansa? Bago siya namatay at bago sagutin ni Douglas, pinapabuti ko ang inyong bansa. Sinasabi ko ito bilang migranteng tulad ko dahil ito rin ang dahilan ko nung lumipat ako. Gusto ko talagang mamuhay ng maayos, alam mo na. Hindi ko kaya mamuhay ng ganung buhay sa Pakistan. Pangit na lugar. Alam ko na noon pa na pangit talaga doon. Maduduming kalsada, mga taong atrasado, walang kalayaan.
Kanluranin talaga ako sa puso, kahit Muslim pa ako noon. Hindi ko alam yun dati. Pero kaya nga, naging sa kultura, naging tunay akong Australiano agad. Mahal ko ang kultura at mga malayang lipunan. Hindi mahal ng mga taong ito ang kulturang ito at ang mga malalayang lipunan. Ayos lang. Karamihan sa kanila ay migranteng naghahanap buhay. Ngunit hindi lang kita ang kanilang layunin dito. Nagdadala rin sila ng kanilang mga kaugaliang pangkultura na ayaw ng kanduran. At hindi lang yon, hindi rin talaga natin sila kayang tustusan sa usaping pang-ekonomiya. Maliit lang ang Europa. Malalaki ang Aprika at gitnang silangan. Hindi mo kayang tustusan ng lahat, kaya hindi. Manatili na lang kayo sa inyong mga tahanan. Manatili sa bahay. Tingnan mo, dapat nating, ang layunin nito, palagi ko na itong naiintindihan, at malamang naiintindihan mo rin. Ang layunin ng imigrasyon ay magdala ng mga taong makapagbibigay pakinabang sa kulturang tumatanggap at sa bansa. Yan ang palaging layunin nito. Noon, Amerika ay umaakit ng pinakamagagaling at matatalino, hindi kawanggawa. Hindi ito dapat gawing kawanggawa. Hindi dapat dinadala rito ang mga hindi edukadong tao mula sa mga kulturang mapanlaban, nag-aanak ng 12 dosena at umaasa sa benepisyo ng mayamang lipunan. Anong tawag sa layuning iyon? Paalisin at ibalik sila sa pinanggalingan. Hindi mahalaga. Tingnan natin, sabi ni Douglas. Hindi ko ginawa. Inuulit ko, may simpleng sagot. Kung ganun lang kadali, mag-default sa utang o mas olusyonan agad ang issue ng migrasyon, edi sana maganda. Pero hindi ganon. Totoo yan. Iniisip mo ba na kung halimbawa lahat ng bansa sa Africa ay mag-default sa utang, bigla na lang silang magiging umuunlad at masaganang mga lipunan? Ang problema sa buong Sub-Saharan Africa ay hindi lang ang di makapaniwalang kasakiman at pagnanakaw ng mga politiko, isa pagkatapos ng isa. Iniisip mo na kung basta mo na lang sabihing hindi na issue ang utang at lahat ay magiging tapat at malinis sa kanilang pakikitungo sa pera, ibig kong sabihin mas malalim pa rito ang mga problema. Hindi lang sila simpleng solusyon. Kung pwede ko lang idagdag sa dalawang naunang komento, ang yumaong kilalang diplomatang si Daniel Patrick Moynihan ay may isang napakagandang panuntunan na kanyang naisip. Kilala ito bilang batas ni Moynihan na nagsasabing dumarami ang pag-aangkin ng padlabag sa karapatang pantao kasabay ng pagdami ng aktual na paglabag. Ibig sabihin, naririnig mo ito sa mga bansang pinakamalaya. Kaya maaari mong isipin na sila rin ang pinakaabusado sa karapatang pantao. At nangyayari ito kapag pinag-uusapan natin ang ating mga lider at ang mga namumuno. Ayos lang naman yon. Maari nating pag-usapan ang administrasyon ni Trump. Maari nating pag-usapan ang mga demokrasya at iba pa hanggat gusto natin. Lahat tayo ay maaring magbigay ng kritisismo. Sige lang. Sa madaling sabi, anong plano mo sa kanya? Ano ang gagawin mo tungkol sa mga mula sa Iran? Ano ang gagawin mo tungkol sa angkan ng Saud sa Saudi Arabia? Kita mo, nauwi tayo sa ganitong sitwasyon. Kung saan, Ginoong Trump, lahat tayo ay pwedeng gawin yon. Maniwala sa Rifon. Mula, namimili ka lang, hindi ba? Ano ang gagawin mo sa mga taong wala kang magawa? Pababayaan, palalagpasin, o mag-e-enjoy sa pagbatikos sa mga demokratiko? Ayokong gambalain ka pero kailangan ko. Kwento ko muna ang karanasan ng nanay ko bilang imigrante. Binanggit ko ang sinabi ni Park Hill tungkol sa kapangyarihan ng edukasyon at kung paano ipaliwanag na nakakatulong ang mga refugee sa pag-unlad ng ekonomiya. Kaya ako nagdududa dyan kasi nung dumating ang nanay ko at mga magulang niya sa UK, tinawag pa rin silang maruruming paki. Nanatili pa rin kami doon. Diyos ko, sawa na ako sa mga taong ito. Siguro hindi ka naman nagdadamit parang maruming pi. Kahit nagtapos siya sa Oxford University, hindi pa rin siya itinuturing na mamamayan dahil kayumangi siya. Tama ba? Kalokohan yan. Insecurities mo lang yan. Isa akong kayumanging Pakistani, okay? Tingnan mo at hayaan mo akong magpakabungga. Tingnan mo ako. Ako si Hari Sultan. 42 taong gulang na ako. Lumipat ako sa Australia nung ako'y 19 na taong gulang. Di minsan, hindi ko pinagsisihan ang desisyong iyon. At nasabi ko na ito dati, uulitin ko pa. Kahit na maraming taong naniniwala na ang Australia ay isang napaka-racist na bansa, hindi totoo yon. Hindi pa ako kailanman nilayat dahil sa lahi ko. Hindi, ni minsan. Sa isang cricket field, nagkaroon kami ng kaunting biruan na marahil ay pumasok na sa kategoryang racist. Pero ayos lang yon. Mainit lang ang usapan, pero hanggang dun lang yon. Sa trabaho o saan man, di ko pa naranasan yon. Alam mo bakit? Kasi di ako kung saan-saan nagsasabing, ipinagmamalaki kong kayumanggi ako. Ipinagmamalaki kong Pakistani at Muslim ako. Ikaw, anong ipinagmamalaki mo, bro? Wala ka namang ambag sa mga nabanggit mo. Ipinanganak ka sa isang Muslim na bansa. Ipinanganak ka sa isang Muslim na lipunan. Ipinanganak ka sa Pakistan at ipinanganak kang kayumanggi. Wala ka namang ginawa. Ano bang ipinagmamalaki mo at baliktarin mo?
Kung ako namang isang puting Kristiyanong Australiano, Hindi mo pwedeng sabihing ipinagmamalaki ko yon. Ipinagmamalaki kong Kristiyano ako. Kahit muling nakakabawi ng teritoryo ang mga Kristiyano, na maganda naman. Ipinagmamalaki mong puti ka, rasista pa rin yon. Hindi mo dapat sabihin yon. Lahat pwedeng ipagmalaki na sila ay itim. Kayo manggi, Asyano, Muslim, o iba pa. Diyos ko, bawal kang ipagmalaki na puti ka. Kaya itong mga taong ito, hindi ako naaawa sa mga kwento nilang nakakaawa. Tinawag siyang maruming baboy. Umalis ka. Kung talagang masama, sana bumalik na lang sila. Pero hindi nila ginawa. Kahit nasabihin na lang natin sandali, may nagsabi sa kanya noon, ikaw ay maruming pe o hindi ka Briton. Kung may nagsabi man noon, wala pa rin yun kumpara sa lahat ng benepisyong maaaring natatanggap mo. Kaya hindi siya umalis. Kahit may isang masamang insidente at siyam na magagandang insidente, ayun na. Ang paglipat mo sa UK ay naging positibo para sa'yo. Kaya kung naging hindi na matiis tulad ng naranasan ng mga Hudyo sa Europa noong dekada 30, nagsimula silang umalis. Nagsimula silang tumakas. Pag lumala ang sitwasyon, umaalis ang tao. Kung hindi sila umaalis, ibig sabihin ay ayos lang sa kanila. Masisiguro ko, hindi kasing sama ng sinasabi nila. Hanggang saan ba natin talaga kayang ibenta ang ideya na kailangan mong maging edukado o pumasa sa X, Y, at Z na pamantayan bilang isang refugee para ituring kang tao ng iba? Ang likas na problema, integrate, halisin mo na yung kalokohan na yan. Halisin mo na to. Alam mo, baka kayanin pa natin to. Dito ka lumaki pero may British accent ka. Kaya mo yan. Pwede tayong matuto at magtrabaho kahit saan. Baka kayanin pa natin, okay? Hindi natin titiisin ang nikab o burka. Kaya pa namin tiisin. Pero mahina effort mo dahil hindi ka nakikiyangkop. Ibinenta sa mga Kanduranin ang multikulturalismo na para ang kanilang mga bansang hinaharap ay magiging isang melting pot. Naging melting pot ito. May mga dumarating na tao at natutunaw ang pagkakakilanlan nila. Kaya pumayag ang mga tao sa multikulturalismo. Sige, oo, mananatili ang ilang bahagi ng iyong kultura. Pero makikita mo ang sarili mo bilang bagong mamamayan ng bansang tumanggap sa'yo. Pero hindi yon nangyari. Pinahamak ng kasunduan ng mga tao, kaya hinihingi na lang nila ang refund. May garantiyang ibabalik. problema sa kanila, hindi kanila tinatrato bilang tao at hindi mo kayang abutin ang pamantayan ng mga nang-aapi sa'yo. Para makita ka nilang tao. Paano mo ipapakita na tao rin ng iba? Oo, Paano ba natin ipapakita na tao rin ng iba? Halimbawa, ang babaeng ito ay unang henerasyong Briton. Balewalain mo siya. Ipapakita ko kung ano ang hindi dapat gawin kung gusto mong ituring kang tao. Tingnan mo, ito ay Indiano sa Canada. Hindi kami naglalagay ng sabon sa ilog. May mga salmon at iba't ibang klase ng isda. Ito ang tama. Huwag mong gawin yung kalokohan na yan. Oh, hindi. Protection lang itong patong. Kaya akong gawin yun ha. Hayaan mo ipakita ko sa'yo. Ipapakita ko agad sa'yo. Gawin mo to. Ito ay isang parke sa Britanya. Huwag mong gawin to. Huwag mo itong gawin. Gusto mo ituring kang tao? Hayaan mong ipakita ko pa ang iba. Mga video. Huwag mong gawin to. Ay, Diyos ko! Ay. Yun? Inahalikan niya ang kanyang windshield. Malinaw na libog siya ngayon, lampas pa sa pinakamatindi niyang pantasya. Ano pa ang gusto mo? Kung gusto mong ituring kang tao, ito ang Paris. Mga pare. Hindi ito isang bansa sa Sub-Saharan Africa. Ito ang Paris. Ano ang kailangan mong gawin para hindi ka tratuhing parang hindi ka tao? Kita mo yan? Mga walang hiya. Mga pare, huwag yung tanggapin ang kalokohan. Tumanggi kayo, sabihin nyo. Hindi niyo na kami maloloko. Wala kaming pakialam. Ito ang dahilan kung bakit ako, marami na akong ganito ngayon. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari sa'yo. Anong kwento mo? Nagpapatayan kayo dyan. Wala akong pakialam. Hindi ko na yan problema. Binomba kayo ng Amerika. Hindi kayo kasali. Umuwi na lang. Gusto ka pa rin nila, pero igagaslight ka at sisisihin ka pa rin. At dito, dumako naman ako sa iyo, Douglas Murray. Dahil karamihan ng argumento mo, Douglas, ay tila tungkol sa kami laban sa kanila. Yung katotohanang, alam mo, meron tayong sariling mga halaga, sariling pagka-Breton. Hindi tayo pumapatay ng mga hayop sa gilid ng kalsada, gaya ng nakita mo lang sa Paris. Ang lungsod ng romansa ay naging lungsod ng panggagahasa at dumi.
Pipili sila at darating sa ating baybayin, bit-bit ang kanilang mga pagpapahalaga at tradisyon. Parang sinasabi mong pumupunta sila sa mga bansa nyo na may dalang mas mababang uri ng mga pagpapahalaga. Oo, oo. Sinasabi niya, alam mo, gaya ng sinabi niya. Oh, nagawa ko na. Nang walang paghingi ng tawad at mas banayad si Douglas Murray kaysa sa akin. Oo, ang mga taong ito ay nagmumula sa mga makalumang kultura. Gusto kong gamitin ang salitang primitibo. Dalhin sila sa primitibong kultura at dala ang kanilang primitibong pagpapahalaga, gaya ng ipinakita ko. Parang hindi naman mukhang galing sa sibilisadong kultura ang mga taong ito. Hindi talaga. Ipakita ko pa sa inyo ang iba. Sorry, di ko akalaing magiging kamangha-mangha yun. Tingnan mo. Boom! Yung lalaki, pinayayaman daw niya ang kultura ng bawat sasakyan. Boom! Naawa ako. Hindi dapat ako tumawa. Nawala yung tuod ng puno niya. Boom! Isipin mo, ipinarada mo yung kotse mo sa isang lipunang mataas ang tiwala. Pero nakalimutan mong may mga tao mula sa primitibong kultura na pinapasok na. Tingnan mo to. Mga migranteng dayo. Sa tren sa Netherlands, walang puting tao na ganyang umasta. Sapat na ako nakakita ng puting tao sa buhay ko. Gulo. Ito ang loob ng isang tren sa Netherlands. Tingnan mo yan. At sinasabi niya, halos sinasabi mo na parang nagkakaroon sila ng argumento tungkol sa lahi. Siguradong maghahain ako ng argumentong kultural. Tingnan mo yung mga puting tao na nagtatakbuhan palayo. Para silang, Diyos ko, anong nangyayari? Kawawang mga puting tao. Sa totoo lang, siguro naging racist din ako kung ako ay puti. Sa tingin ko, ganun din sana ako. Madali lang sana yon. Oh, tingnan mo ito. Ano ito? At hindi lang yon. Sana patuloy mong panuorin ang mga video na ito. Tingnan mo. Ito ay Sunderland noong Abril 23 ngayong taon. Baka masyadong nakakalungkot? Baka masyadong marahas. Grabe talaga. At naglakas loob pa siyang i-gaslight si Douglas Murray dahil gusto niya ng soundbite. Ako, ibibigay ko agad yon sa kanya. Oo, galing sila sa atrasadong third world na parang gitnang panahon pa. Sa tingin ko, hindi sila bagay sa mataasang tiwala at sibilisadong lipunan. Kailangan nating isama si Harsha sa ating kwento. Dahil ganon umuunlad ang mga kultura. Ganon din umuunlad ang mga lipunan. Kayo mga kanuraning lipunan, naging sobrang mabuti at mahabagin para sa sarili ninyong kapakanan. Ipinakita ko ang mga naging bunga nito. Hindi, sa tingin ko hindi ko naman sinabi yon kahit kailan. At isa na namang pagkakataon yan na sinubukan mo. Dapat sinabi mo yan, Douglas. Isubo mo sa bibig ko ang mga salitang hindi ko sinabi. Kaya kapag pinag-uusapan mo ang iba't ibang mga halaga, tingnan mo, una sa lahat, hindi ko sinabi yon. Ang sinabi ko, may mga hamon. Dahil alam naman natin may mga hamon talaga. At maging prangka na lang tayo tungkol dito. Ibig kong sabihin, halimbawa, nasa Gulpo ako noong nakaraang linggo. Mas marami pa akong nakikitang burka sa lungsod ko sa London kaysa sa nakita ko dito sa Gulpo nitong mga nakaraang araw, lalo na dito sa Doha. Hindi ko masasabi na natutuwa ako sa dami ng burka sa London. May nararamdaman ba akong galit sa mga taong nagsusuot nito? Siyempre wala. Siyempre wala. Pero hindi ko rin masasabi na natutuwa ako rito. Minsan naisip ko rin, alam mo yon, ilang porsyento ng burka dito ang magiging kaaya-aya para sa iba. Pero ulit, burka ba talaga ang dahilan? Hindi mo naman tinatanong kung naiistorbo ang iba sa mga umiinom ng alak. O pumupunta ka sa bansa nila. Ano? Pinapatunayan mo lang ang punto niya. Pinapakita mo lang na bumibisita ka sa ibang bansa para sabihing, hindi mahalaga ang opinion mo. Hindi kami masaya rito. Walang pakialam kung pumunta ka sa UK at makita mong umiinom ang mga tao. Kasi pub culture nila yon. Hindi na sana napunta roon ang usapan. At ngayon, nandito ka na nagrareklamo na may problema kami sa pag-inom mo ng alak. O sige, may sagot ako sa iyo. Tumayas ka. De Paul, ang tanga ng argumento na yan. Hindi ko alam. Siguro dapat maging mas matindi si Douglas Murray. Sasabihin ko sana yon. Ano? O sige. Pwede natin nangyari, pero nakakapagod naman at masyadong nakasentro sa kanluran yan. Sa kanduran, magkakaroon ka ng sariling pananaw. Kailangan kong sabihin, maling tao ang kinukumbinsi mo kung iniisip mong mapapaniwala mo ang isang Briton na dapat tayong tumigil sa pag-inom ng alak dahil lang may mga taong dumarating sa bansa natin. Ibig kong sabihin, hindi mangyayari yon. Well, Anong mangyayari? Palalayasin kita. Dapat ba nasundin nila ang mga tradisyong hindi akma sa kanila? Hindi naman talaga. Hindi ka pupunta roon, ikaw ang pumapasok sa bansa nila.
Diyos ko. Sinabi ko na bago pa tayo nagkaroon ng mainit na usapan na ikaw ang nagsimula. Ang problema ay nagkakabanggaan ang mga bagay dito. Sa ganung sitwasyon, dapat mong tukuyin kung ano ang kaya mong isuko, pagbigyan, o hindi isakripisyo. Hindi mo mapapaniwala ang mga Briton na baguhin ang kanilang kultura. Pero hayaan mo akong magbigay lang ng isang punto. Bawat lipunan may mga bagay na ayaw isuko, pati sa Qatar at iba pang bansa. Lahat naman ganoon. Kaya wag mong sabihing makitid ang isip ng mga Europeo. Ano ang mga pinapahalagahan mo? Alin sa mga pinapahalagahan mo ang pinakakinatatakutan mong mawala? Iyan ang mga halagang pinakakinatatakutan nating mawala. Kalayaan sa pagpapahayag. Pwede natin punahin ang Kristyanismo, pero bawal punahin ang Islam. Lalo na kung ipinipilit sa atin. Halos araw-araw, maging saan yan ang mga grupong nagsasamantala sa mga bata para sa sexual na pang-aabus o mga grupong nanggagahasa. Mga taong sumisigaw ng Allahu Akbar mula sa mga malalakas na speaker o mga taong nagdarasal sa kalsada o mga babaeng nakasuot ng burka at hijab at humihingi ng espesyal na pribilehiyo saan man sa pampublikong buhay. Kaya kapag may nagpapakita ng kanilang pagiging relihiyoso sa ganong antas at na-offend sila sa pag-inom at sa mga taong nagpaparty at kung ano-ano pa, may karapatan tayong punahin yon. Pero hindi nyo nga kami hinahayaan gawin yon. Ginawa nyo ang Charlie Hebdo, Danish cartoons, teroristang atake, pananaksak sa London, at pagpatay kay Lee Rigby. Marami pang iba. Kaya oo, ito ang dahilan kung bakit sinabi kong ang malayang pagpapahayag ang pinakamahalagang halagang natatangi sa kanluraning sibilisasyon. Nabanggit ko na ito dati. May matataas kayong gusali, malayang daloy ng pera sa UAE, walang income tax, at libre at murang enerhiya. Mayroon din mga matataas na gusali sa China, Saudi Arabia, pati na rin sa Rusya. Pero ang wala kayo, ang wala sa mga bansang iyon, ay ang malayang pagpapahayag. Napakahalaga ng malayang pagpapahayag. Hindi natin ito pwedeng mawala. Kaya hindi natin ito pwedeng mawala. Kaya kapag may nagsusunog ng isang kopya ng Quran nila, maaaring hindi mo ito gusto. Pero may mahalaga itong layunin. Oo, mahalaga sa atin ang kakayahang punahin ng relihiyon. Sagutin natin agad. Ano sa mga pinahahalagahan mo ang pinakakinatatakutan mo? Alin sa mga ito ang pinakanalalagay sa panganib dahil sa pagdating ng kalayaan sa pagpapahayag? Kalayaan sa pagpapahayag. Ito ang una. Sa tingin mo hindi yan problema? Ibig ko sabihin, Sa tingin mo hindi yan problema? oh, hindi. Hindi. Suri natin yan. Douglas Murray, pakiusap. Hayaan mong sundan ko yan. Madaling pagtawanan yan. Madaling pagtawanan talaga. Pinagtatawanan nila ang mga barbaro dahil mahina ang mga lipunan nila. Isang salita lang, pugot ulo agad. Manatili na lang kayo sa inyong third world na barbarikong bansa at huwag pumunta rito. Huwag kayong pumunta sa kanluran at baguhin ang mismo mga nagbigay sa kanluran ng katayuan bilang pinakadakilang sibilisasyong nakilala ng sangkatauhan na dahilan din ng pagsakop nila sa inyong mga bansa. Nagkaroon ka na ng mga kaibigang binaril sa opisina ng dayaryo. Madaling pantawanan yon. Pero iba na kapag sa kakilala mo nangyari. Meron bang labis-labis na pagmamalabis, Douglas? Sa tingin mo ba ay may takot tayo sa Islam o sa anumang mukhang kakaiba sa atin? Hindi. At hindi. Sa totoo lang ay minamaliit pa nga ang panganib ng Islam. Sinasabi ko sa'yo, hindi, sa totoo lang. Marami talagang minamaliit ang bantang dulot ng Islamismo. Ang lipunang pinagmulan ko ay isa sa pinaka-pluralistiko at pinaka-magkakaiba-iba sa mundo. Sobrang pluralistiko. Walang ibang lugar tulad ng Britanya pagdating sa dami ng lahi, wika at pinagmulan ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit kumaari kitang tutulan na parang ang mga ito ay kakaibang mapanlait at di tumatanggap ng mga sistema. Sa totoo lang, kilala ang mga bansa sa gulpo sa pagpapatupad ng kanilang mga batas sa mga dayuhan. Hindi, pero kung gagawa ka ng kahit ano, tulad ng pag-inom ng alak sa Qatar, aarestuhin, ipapadeport, at posibleng pahirapan ka pa sa kulungan. Kung gagawa ka ng labag sa batas, natutunan ko na ring pahalagahan yon. Sapat na yon, hindi ko gusto ang mga pagpapahalaga nila sa kultura, mga kaugalian nila, mga batas nila. Hindi ko talaga gusto. Hindi talaga ako pupunta doon. Pero namimiss ko ang Dubai. Hindi ako magiging mahirap o madudurog kahit di na ako makabalik doon. Pero namimiss ko talaga ang Dubai. Pero pinahalagaan ko rin sila dahil sa pagpapatupad nila ng kanilang mga batas. Kaya nga kapag ang mga Syrian, Libyan, Egyptian, Pakistani at Bengali ay pumunta sa UAE, hindi sila umaasal ng masama tulad ng ginagawa nila sa mga kalsada ng London. Bakit? Mas mabuting manahimik na lang siya at sabihin, ang sinasabi lang namin, nananatili kang tapat sa iyong mga pinahahalagahan at sa iyong mga batas. Iyan din ang hinihikayat naming gawin ng ating mga bansang kanluranin.
lipunan. Ang ebidensya sa bahaging ito ng usapan ay nagpapahiwatig na hindi ganoon ang Britanya. Halimbawa, maari mo ibahagi mula sa iyong pananaw kung ano ang nakakatakot o hindi. Sabi ko na sa'yo. Yung minumungkahi ko, Hayaan mong sagutin ko yan sa mas malawak na pananaw kung maaari. Ang mungkahi ko ay kung gusto nating magkaroon ng kahit anong pagkakaunawaan tungkol dito, ay magkasundo tayo na halimbawa, may mga tao na nagpapanggap na lahat ng dumarating bilang terorista ay baliw. Sige, maaari tayong magkasundo dyan, pero hindi rin natin dapat patawanan ang seryosong mga alalahanin ng mga tao tungkol sa seryosong usapin ng seguridad. Dahil, alam mo, Hayaan mo ako kasi naranasan na natin ito noong 2015 nang may mga opisyal na nagsabing ang takot na may marahas na dumarating sakay ng bangka sa 1.2 milyong taong dumarating sa Germany ay xenophobic na pantasya lang. Nagtawanan ng lahat, ngunit biglang may nagpasabog ng bomba gaya ng nangyari sa Ansbach, Germany. Nagkaroon ng suicide bombing sa labas ng wine bar. Hindi na ito nakakatawa. Ang sinasabi ko lang, pwede kang sumang-ayon na katawa-tawa ang nagsasabing karamihan ng dumarating ay magiging marahas. Oo, pero wag mong sabihing katawa-tawa ang pagkakaroon ng tapat at seryosong pag-aalala sa nangyayari. Kasi kapag ginawa mo yon, walang magiging marahas. ang ibig kong sabihin, moderate lang itong pahayag. Pero si Douglas Murray. Mayroon tayong napakaraming datos na nagpapatunay na ang mga migranteng galing sa mga third world na bansa, halos mula sa bawat bansa, ay labis na kinakatawan. Tatapusin ko ang video gamit ang estadistikang ito mula Denmark. Pasensya na, hayaan ninyong simulan ko sa mga kasong sexual kada 10,000 sa Alemanya. Pasensya na, ito ay Britanya. Ito ay Britanya. Afghanistan, nasa pinakataas. Ang UK ay nasa pinakailalim. Kaya kung ang lalaki sa UK ang magiging pamantayan, dahil yun naman talaga ang dapat, ang pamantayan ay dapat ang antas ng krimen ng iyong sariling populasyon. Kaya kung may isang tao kada 10,000, nandoon ang UK. Iyon ay 50 na Afghan kada 10,000 kaso ng sexual na paglabag. Tingnan mo parang 60 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang Briton. At ang karaniwang Briton na yan, kasama na rin dyan ang British, British Indian, at lahat ng mga taong yon. Sige, kaya yun ang isa. Tingnan mo ang Alemanya. Sige, tingnan mo ang Alemanya. Sa mga sangkot sa gang rape, kumpara sa 12 lang para sa kabuuang populasyon. 88% ng Alemanya ay mga Aleman. Di ako sigurado kung etniko lang ito o kasama rin ang mga Turkong Aleman. Pero sila ay 33% lang. Tingnan mo ito, 12%, 67%. 12. 12% lang ng dayuhan ang may sala sa 67% ng gang rape sa Alemanya. Higit pang masama ang datos kapag hinimay. Tingnan mo ito. Pasensya na, humaba ng video, tatapusin ko na. Kapag hinimay mo palalo, makikita mo na ang mga Afghan at Aprikano ay bumubuo ng mas mababa sa 1% ng mga dayuhang iyon. Pero sila ang responsabale sa 34%. Kaya kahit sa mga dayuhan, may saysay talaga ito. Hindi magkaparehong lahat ng banyagang kultura. May mas agresibo kaysa iba. Nangyayari ito. Marami pang ibang estadistika. Kaya ang punto ko, totoo ang mga estadistikang ito at hindi maikakailang ebidensiyang meron tayo ngayon. Ginawa ito ni Douglas Murray mga 4-5 buwan na ang nakalipas at mas magiging brutal pa ako kaysa riyan. Mas brutal pa. At gusto ko na ikaw tulad ni Douglas ay halatang mag-aalang dyan. Maging mas katulad ko. Hindi, pasensya. Sige, binomba ka ba ng Amerika? Hindi ako interesado. Lumayas ka.